So, this is another episode of Zebice After Dark. This is now the Valentine Marty episode. So, Mr. Memlemnem, please introduce yourself. Hello, sir. I am Valentine Marty Lim. You can call me BM for short and BEM for shorter. Or Sweetie Pie. I don't know if you Oh roll my that way. goodness. Okay, so, in the Boys After Dark, the Mhm. first question is always, what is your most memorable dorm experience? Okay. Any What story a about it? question, no? Dalawa actually. Mm. And both of them, Go! gi-involve ng offense. Whoa! It's crazy! Noong una, grade 10 kasi kami. Mm-hmm. Tapos nasa annex kami nun. So, sa likod kami ng main dorm. Tapos katatapos ng mini intrams namin. Siyempre, dami kong events dun. Tabatch lang namin yun. Shoutout Rugsack. Shoutout sa Rugsack and Crimson Asterisk. Shoutout din sa kay Sir Maui. And ayun. Siyempre, since batch lang namin, 5 events ko nun sa isang araw. Pagod ako, man. Obvi. Siyempre, hindi lang naman ako kasi lahat naman tayo napagod nun eh. Daming events. Sobra, Unting tao. sobra. Unting tao. Unting active na tao. Unting active na tao. Tapos, isang araw pa. Mm-hmm. Sunod-sunod yun, man. Bang! 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 Yun. Mm-hmm. Kauwi ko, hindi na ako naligo nun. Naborlogs na ako. Yeah! Sorry, man. Palit akong damit, though. So, minus naman ng konti. Ayun. So, syempre, kung ganun ako, karamihan, naligo lang, naborlogs na rin. Hindi na nagayos ng gamit, hindi na nagligpit ng pinagkainan, sa room namin kumain, kahit di naman taga-room namin. Shoutout sa'yo, idol! Let's go. Ayun. Pagising ko, sobrang sakit ng katawan ko, man. Ouch! Siyempre, yun nga, ulitin ko lang, dami nga. Dums, baby. Delayed onset muscle soreness. Yes. Yun, so, siyempre, ayoko nang bumangon, ayoko nang pumasok, sobrang sakit, maski maglakad, tumayo, umupo, lahat ng gawin ko, sobrang hapdi ng katawan ko. Ngayon, decided na karamihan sa amin na wag mo nang pumasok. Kaso, pinagalitan kami. May threat na, tawag dito? Offense, hindi siya Dorm offense. expulsion ba? Hindi. Si Sir Anda, yung sa teacher pa lang, pag di daw pumasok. Basta, hindi ko alam hindi ko maalala kung anong punishment nun, pero galit na galit si Sir nun kasi sobrang konti nung pumasok. Tapos halos lahat na kami 30 minutes late pumasok. Siyempre ba naman, pagod? The day after, papasukin mo na 7:30. Wala ka nang ina-expect dapat kapag. Umalis kami ng dorm, sobrang gulo pa rin. Ang goal lang talaga namin nun, pumunta na agad to. Tapos bumalik, tapos magpahinga na ulit. Di ayun. Sobrang gulo ng dorm, as in. Never seen before na pagkagulo ng dorm. And dahil dun, buong second floor ng annex na bigyan ng level 2 dorm offense. Let's go. Parang yun naman na yung pinaka-gist nun, na nalaman naman namin na wala siyang stain sa academic record and sa separate na record siya i-file. Na medyo... Chill na linings. Chill na lang. Chill lang. Linis ng gamit pagkatapos magpapahinga. Okay na. Ayun. Mas malala yung pangalawa. So, recently, hindi naman recently, pero this school year lang yun eh. OMG. Pumangalawa ang aking dorm offense. Sino pang kasama dyan? Sino pang iba kundi ang ating mahiwagang host? Let's go! Ayun. So, anong nangyari lang dun? Siyempre, Sunday. Kita-kita na ulit kami ng mga buddies namin. Kagagaling ba natin sa birthday ni Limuel? Tama ba? I'm not sure. Basta weekend. Basta weekend. Tapos syempre, thrilled na kami Sunday. Tapos, mga buds ko. Ayun, laro kami. Dami namin nun eh. Bagong laro yun sali nga ako. Tapos dami sumali. Nagpa-tournament tuloy kami. Tapos syempre, bagong laro. Tapos sobrang competitive. Pantay-pantay kami lahat. Dami rin jokes. Kami yun eh. Dami yung jokes. Mga pranksters kami syempre. Of course. Ayun.
may someone na ayaw niya kasi na maingay kami nun. And aminin ko naman, maingay kami nun. At first. Ano, There is maingay kami nung una talaga. Hindi na namin madeden na yun. Alam namin sarili namin. Totoo naman. Ngayon, winarningan kami, man. Mm-hmm. Tapos syempre, ang kapalit daw nun, kapag di pa kami sumunod, kukunin yung gadgets namin, man. Ay naman namin nun, grade 12 na kami, makukuha ng pa kami ng gadgets. Diyan lungkot namin tuwing gabi. Kaya yun, mayimik na kami. Bulong-bulungan na lang. Hindi naman sa bulungan, pero... Wala pa dun. Wala pa tayo dun. Wala pa dun. Parating pa lang. Parating pero, pa lang. ayun, normal talking voice, academic noise, yung tinatawag nila. Ayun. Pero, syempre, tuloy yung laro. Di pa tapos yung tournament. Syempre. Hanggang walang nakokoronahan. Wala pang nanalo. Wala pang kampiyon. Ayan. Sa men's doubles. Men's doubles. Of the pool. Of the 8-ball pool soccer. Team China versus Team Philippines. Shout out Ernesto B. Ruiz III. Shout out din sa teammate ko, Silim Patrick Silim. Team China, man. So, nabalagbag kami ng second round. So, ayun. Gulat kami. Winarning. Na naman kami, man. Damn, buddy. Pangalan, buddy? Pangalawa na yun. Pangalawa number 2, na man. Number For two. Spotify listeners, I'm holding up the number 2 sign. Number 2. Peace sign. Ayan. Siyempre, shock kami dun. Hindi naman na masyadong maingay, pero sige. Sundan na lang natin. Baka ano pa mangyari sa atin, maparusahan na naman kami. I've been there, kaya ayoko nang maranasan ulit, man. Ayun. Anong gano'n natin? Bulungan na, man. Bulungan na, men. Spark game, ano. Parang ganito na lang kami naglalaro. Damn. Oh. Ayun. So, medyo uncomfortable. Wala na nagkakaintindihan sa amin. Pero syempre, tuloy yung laro, man. Hindi naman kailangan magsalita since solos lang naman yun. Hindi naman kami pinagalitan na nagro-room hub, diba? Hindi naman. Maingay daw. Maingay daw. Maingay lang. Lang. Diba? Daw. Diba? Maingay. Kaso, bumulagan naman sa amin eh. Yan naman, sir. Biglang pangatlong warning na. Kaso ngayon may kasama ng offense. OMG. Ano nakalagay? May shoutout pa tayo. May shoutout pa kami Shoutout sa GC. Shoutout, 8 kami nun. Sino pa? Ayan. Ano naman? May details pa yun, pero... We'll not get further into that. We'll not get further into That's that. That's a NDA. May NDA yun. Non-disclosure agreement, confidentiality, and na-resolve naman na yung issue sa loob. Yes. We're good na. We're good here. Yun lang naman yung pinaka-memorable ko kasi syempre nakaka-urat din na madudumihan pa ng konti yung dorm record ko. Yun nga, pre, it stuck with us and also our record. Yes. Wala tayong magagawa dun, sir. Yun lang naman. Naabala talaga kami nun eh. Okay. So, dito sa dorm, diba? Madami kang hobbies. Top 5 hobbies. Right now, buddy. Top 5 hobbies. So, ayun. Ako kasi, syempre, napaka-curious ko. Medyo malapit ata ako sa mic, sir. Ay, sige. Napaka-curious kong tao. And, syempre, may makita akong bagong bagay. Gusto ko agad subukan. Ngayon, isa sa pinaka naging unang hobby ko bilang anak ng MC Lim Enterprises. Shout out! MC Lim! So, shoutout nga pala sa parents ko at sa MC Lim Enterprises. Basically, nagbebenta kami ng mga music instruments, pati equipment, mga amplifier, ganun. Saan? Banda. Sa MC. Okay. So, dahil dun, syempre, nakaka-intriga din na kasi yung mother ko, marami siyang alam na instruments na i-play. Kumakanta siya, nagda-drums, piano, gitara, minsan bass. Nakaka-intriga. Ay, matry nga. So, ayun. Isa sa pinakauna ko naging hobby. And, dati, ginaglorify pa ka na parang talent. Kahit di naman ako ganun kagaling. Ang nauna dun, yung musical instruments. Yung musical instruments, kasi, yun nga, anak nila ako.
Kailangan naman hindi ako mag-musical instruments. Siyempre, sponsored. Sponsored na. Like, andun na eh. Inabot na sa akin. Kailangan ko na lang kunin. Silver platter there. Silver platter, man. So, ayun. Yung pinakauna ko natutunan pala na musical instrument is drums. Batang-bata pa ako nun. Pang kiddie size pa yung drum set ko. Cutie. Yung plastic na sobrang pangit ng tunog na, pre. Yung parang lata. Plastic pa yung snare. Pang atabs pa. Pang atabs talaga. May picture ako nun eh. Pero kumahanap. Ayun. Kit-kit lang ako dun. Palo-palo lang. Pero natututo naman. Nagtagal yun ilang years. Tapos sinukuhan ko kasi di ko abot yung pedal. Baba kasi. Late ko pa. Malita akong bata nun, guys. Tapos ang susunod na dun, instrument muna. So, in the context ulit ng musicalification, natuto akong mag-piano noong grade 6. Pero, unconventional yung pagkaturo naman sa akin ng mother ko. Since nasa banda kami nun, ng mga tropa ko nung LM, ang tinuro sa akin is chords agad. Legit? Mix na? Oo. Like, mas CDF, kung mga ganun na. Kakabisado ka lang naman ng shape eh. So, I think, generally, mas madali siyang tutunan. Ha? I guess. Pero baka maasa pa rin sila na mahahabol yung perfect pitch. Wala na. I was too far gone. Lugi. Hindi na eh. Malalim na. Perfect pitch, pwedeng nurture yan. Kaso dapat mula pagkabata talaga. So, ayun. Hindi nga ako nagka-perfect pitch. Pero, ayun. Natuto ako mag-chords. Nagpe-play ako sa banda namin. Tapos, ayun. Pause 1 taon. Hindi ako umawak ng piano. Sa grade 7. Ay, gusto kong mag-gitara. Uy. Hindi, syempre, bilang anak ng MC Lim. Saan ka pumunta? MC Lim! Shout out. Shout out sa MC Lim Enterprises sa parents ko. Gusto yan ng anything musical related sa taga malapit kayo sa Tugeo kahit hindi. Drop by MC Malapit Lim. ba daw sa mall? I don't know which mall. Malapit siya sa SM Downtown. Man. Ooh. Ayan. Walking distance. Right. Lahat naman walking distance kung nasa sentro ka. Pero ayun. Gusto ko mag-gitara, man. Tinuruan ako ng nanay ko. So, yun. Tinuruan ako mag-gitara. I'm like that, bro. It's in the jeans. It's in the jeans. So, bilisan lang naman. Like, once marunong ka naman ng pumindot-pindot ng kung ano-ano, tapos hindi na masakit yung kamay mo, mabilis na lang. So, magandang hobby yun, guys. Kung gusto yung makapick up ng musicality, anything, magandang magsimula sa gitara. Siyempre, maraming options. Maganda rin bumili per sa MC Lim, honestly. Siyempre, kung bibili ka, gusto mo magsimula sa MC Lim. MC Lim, shout out ulit. So, ako alam mo pre, may story rin ako about sa aking musical journey eh. Musical journey. Kasi like, yung kuya ko, he likes the guitar. Gitara. He likes the guitar. Sino kuya? Si Kuya JB. Like the guitar. Like So, ako naman, na parang napunta, nag-random number generator ata yung parents ko. Naisipan nila na ipunta ako sa drums lessons. Ng isang summer. Kasi isa daw ako salot sa lipunan. Wala daw akong ginagawa. So, ayun, napilitan ako mag-drums. Nagustuhan ko naman. Doon ko natutunan yung concept ng widow. Ano muna yung concept? Yung widow kasi parang yung gano'n nata yun. Like, whenever you hear like a music, parang sasabayan mo na siya ng beat. Sasabayan mo na yung drums niya. Hanapin mo na talaga eh. Nagigets mo na, like yung parang ganun. Pero alam mo yung funny thing, pre? Alam mo yung reason kung bakit nag-stop ako ng drums? Binilang pa ako ng drums. Hindi, kasi mahilig rin yung kuya ko. Na other si Kuya AJ. Pero like, alam mo yung funny, pre? Ayoko sa maingay. Tapos sa drums ka pa talaga Ay, yeah. So parang, mahilig ako. Like, nagustuhan ko yung idea ng drums. Pero like, hindi ko trip yung ingay na kasama doon. Ako po. So, ayun, nag-stop na ako dun sa aking venture na. Sa lahat ng instruments, parang pinakamaingay pa talaga na punta. Ay, yun nga Lugi. Na spin the battle ka dun, sir. Lugi. Ano, may other instruments ka pa ba na nag-venture out ka? After nun, recently lang, natripan kong mag-aral ng bass. Uy! Pero on my own na siya. Siyempre, pingin bass. Sige. Bass mga. Ayun. Automatic. May bass na ako ngayon. Natuto ako kasi
Since medyo nababad na ako sa gitara since isang taon na ako, magdadalawang taon na ako nasa banda. Shoutout sa Kumpas, I love my GF at the band. Uy, Tatlo yun tatlo yan. Dami Shoutout sa kanila dahil sa pagbigay sa akin ng opportunity na mag-perform palagi at explore yung mga skills na pwede mong ma-acquire. So, ayan. Madali lang pala, lalo na kung marunong ka mag-gitara kasi yung first 4 strings niya pala, no? Same lang sa first 4 strings ng gitara. So, kung gamay mo na yung gitara, madali lang gamayin yung bass. Ano pa ba? Recently, bumalik din ako sa pagda-drums. Kung hindi ko ata na-mention, pero after kong ilang taon, mga 1 to 2 years. Nag-drums ka nung minsan eh. Oo nga. Nung ano, Drums ka nung minsan. noong di ba, unang instrument ko yun. Oh. Tumigil ako ng matagal. Mm-hmm. Pero nasa utak ko pa rin yung mga madadaling beat, ganun. Simple na rhythms. Naisipan kong bumalik ulit sa drums kasi yung may isang performance kami nun. Sa Saimat Battle ata, sa ano. Hinila kami nung nag-organize nung event na mag-perform dun. Ewan ko ba, ba't gustong-gusto nila yung banda namin? Pero sige, wala yung drummer namin. Ala kayo. Nag-Manila, man. Pinilit din ako, man. Nasa dago eh. You must know. Nung pumalo na ako, man, ko na-realize, I still got it, man. Okay. Andun pa rin. And syempre, kung may alam ka ng instrument dati, medyo makukuha mo rin talaga na yung rhythm, gano'n. Yung mga music theory, whatever. Basic. Super basic. Basic. For a son of a god. Anak ng MC Lim. Okay, so that's your first habit? Being the musically inclined, dare I say. Another thing that I would also like to add is you're a very amazing singer. Yeah. Siyempre, pag music, hindi lang naman instruments. Yes. And, ayun. Actually, funny story. Ayoko talagang kumanta. Dati, pero nung sa school kasi namin sa shoutout, my first step Development Center sa Tugigaraw. Sa university. Doon ako nag-elementary. Tapos nung grade 1 ako, may event kami nun. Tapos sabi ng mama ko, kanta ka nga. Siyempre, una ayoko. Kaso, siyempre, may rule kami nung grade 1 ako na hindi ako pwede laro sa iPad ko until Friday afternoon hanggang weekend. Doon lang ako pwede gumamit ng gadgets. Depression? Ngayon, sabi nila, 1 week akong pwede maglaro straight. Kapag? Dire-diretso akong pumayag akong kumanta sa school namin. Go! Siyempre, iPad yun eh. babad ako doon. So free. Libre yun. Kakanta lang ako sa beses. Di naman kailangan maganda. Sabi, kumanta lang naman. So, ayun, na-expose ako. Tas, ang maganda doon is, na-bless ako na hindi ako tone deaf. And, ayun. So, hindi mahirap kumanta masyado sa part ko. Tapos yung mama ko, marunong din naman kumanta. So, bali siya yung nagbo-vocal training sa akin dati. Ngayon, dahil sa performance na yun, naging uso na sa school namin yung kumanta. Kasi nung laging hinihila. Siyempre, nauna. Ako, man. Nauna, brody. Against my will. Pero siyempre, laging nag-iisip ng incentive yung parents ko para lang umuo ako. Dati, ayaw ko ngayon. Pero ngayon, thankful na kasi Infinite iPad yan. Hindi lang sa infinite iPad glitch. Natutunan ko na, siyempre, kung may opportunity, kunin agad. Siyempre, lalo na kung inaabot na sa'yo, tapos kailangan man lang kunin mo na. Kasi, ayun, maraming nasasayang na opportunities kung nahihiya ka. Totoo yun. So, kunin mo lang, wala namang mawawala sa'yo. At there I said like that, you miss all the shots you don't take. Tama. That is so true. That is so true. Tama. And that is also why 90% of gamblers quit before they win big. I'd also like to add that. Before moving on to your second hobby that you mentioned to me before, which is, Mr.? What's it? Siyempre, ayun naman, another ibang universe naman tayo na. Honestly, it's a super opposite. Opposite talaga. Like, malayo eh. Kung isipin mo na
kunwari, musically inclined yung tao, di mo i-expect na ganun din pala, ginagawa niya rin yun. So, ayun, yung isang hobby ko ngayon, and medyo matagal ko medyo inconsistently ko ginagawa, pero matagal ko ng interest din, is resistance training or yung pag-gym. Ayun. Kasi nung grade 9, funny story ulit. Okay. Nag-submit ako ng output sa PE ata yan. PFT siya. Tapos parang, damn, yung itsura ng katawan ko. Ayun. So, early signs ng body dysmorphia yun. Pero, we take it as a win. Kasi dahil dun nag-dive in ako sa concept ng bodybuilding or like fitness in general. Tapos syempre yung mother ko na naman, shout out sa MC Lim, super inclined sa fitness. Oh. May six-pack yun dati, guys. Share ko na. Shout out number 1 sa 3K ng Fam Run last year. Okay. Shout out. Good. Number 1, layo na agwat nun. Ayun. So, syempre tuwang-tuwa siya kasi ang alam niya dati, ako, dahil nga super wala akong ginagawa buong araw, cellphone lang, laro-laro, never niyang inakala na gugustuhin kong mag-training ng kahit anong physical activity. Kaya natuwa siya, tinulungan niya ako. Ngayon, dahil dun nagsimula na dun nagsimula mag-grow yung interest ko sa fitness, and more specifically bodybuilding or hypertrophy. So, hypertrophy basically is muscle growth lang. So, ayun. Nag-research. Gumawa ako ng sarili kong plan na kung saan ma-enjoy ko. Grabe pa nga yun. Siyempre, grade 9, medyo mabigat-bigat yung workload namin. Tapos, online pa. E di, pupuyat ako hanggang mga alas 2, alas 3 na nag-workout lang sa baba. Damn. Tapos, siyempre, nalaman ko lang later on na hindi pala maganda yun. Kasi, along with training, ang importante din is yung rest and recovery. Ngayon, napuyat ako, wala nang rest, wala nang recovery. So, wala lang silbing workout ko kasi hindi lang din nakaka-recover ng katawan ko. So, ayun. Up until now, and matagal na ako nagbubuhat eh. So, dami na ng knowledge. Ayun. Marami na rin akong nahila. First, ayoko namang ibigay sa akin yung credit. Pero, shout out Jiro Agaran. Yun, sila Jiro. Shout out kay Jiro Banana. Agaran. Si Banana. Shout out sa'yo. Kung nakikinig ka man, sa naging motivation ko nun. Uy. Ayun, sila yung mga unang naging gym bros ko. And kahit malayo yung isa, sabay-sabay kaming nagbubuhat, sabay-sabay kaming nagpo-progress, in-improve yung sarili namin. That is true. And medyo funny story ulit. Sila yung same friend group na kasama kong maglaro magdamag. Tas, ayan. Somehow, that same friend group na naglalaro magdamag, di na kumakain, di na naliligo, di na natutulog, di na nag-aaral, biglang self-improvement na. Just amazing. So, ayun. So, ano masasabi mo yung parang natutunan mo during your self-improvement days? Let's say, aside from, syempre, yung pagpalaki ng muscles, yung pag-train and all that kind of stuff. Like, in terms of mental, ano yung biggest thing na natutunan mo nun? So, yung pinaka natutunan ko talaga, yung pinaka tumatak sa akin is, medyo cliche pakinggan, pero like, nakabuild ako ng discipline dun. Kasi, marami talagang nag-enter sa like any form of self-improvement, tapos magbabatak sila isang linggo siguro, minsan isang buwan. Tapos yung results kasi very minimal. Lalo na kung sa bodybuilding ka, nakikita mo yung sarili mo araw-araw. So mahirap makita yung results. Since syempre mabagal lumaki ang muscles, mabagal mag-grow ang katawan, mabagal mag-recover ang katawan. Ngayon, araw-araw mo pa nakikita. So, hindi talaga mahalata yung results. Kaya maraming nauumay, nagkikit na lang kasi parang hindi talaga para sa kanila, ganun. Personally, meron akong makakilala na ganun, na hindi agad nakita ng results, tas magkikit na lang. Ngayon, this is where the discipline takes place. Kasi, ayun,
first, kailangan mo labanan yung idea na kailangan mo talagang mag-commit ng matagal. And Bago ayun, ka makakita ng anything. before you even see or feel anything, kailangan mo mag-commit ng matagal. Tapos syempre kung first time mo, masakit din talaga. It's a big adjustment na you have to make time for your day, kailangan mong tutukan yung nutrition mo, yung rest mo, yung habits mo, para may makita kang any form of improvement. Ngayon, meron din yung iba na magbubuhat lang kung gusto nila. There's no consistency in that. You have to train your mind na may mga araw talaga na pagod tayo, ayaw natin, hindi talaga kaya, tinatamad. You have to work through that. So, in terms of mental na natutunan, importante rin talaga yung discipline. Hindi lang yung knowledge or yung short-term na motivation. Kasi, may narinig ako dati that motivation is short-term, pero discipline is for the long-term. Damn, brody! Tuloy. Yun lang naman. Ako naman, pre. Alam mo, yun na rin like, yung natutunan ko during my very little time doing the self-improvement stuff. Like, yung determination, like, malaking bagay siya sa outside the gym. Pero pre, inside the gym rin, like, let's say, pag kunwari mag-to-failure set ka, pre, kailangan mo ng mental doon. Siyempre, sa mga nakatry ng mag-exercise, gumawa ng isang set to failure, alam nyo, sobrang taxing sa utak. Sobra. Sa katawan, sa lahat. Hindi lang yun sa katawan, honestly. Siyempre, that's a given. Yun nga yung tinitrain mo. Pero like, yung idea na kailangan mo itaas pa yung dumbbell ng isa pa, pero parang feel mo ayaw mo na, pero kaya mo talaga, pero sobrang sakit na eh. Pero gumagalaw pa rin yung weight eh. gumagalaw pa, so kaya mo pa. Kaya mo pa. Masakit, pero kaya mo pa. Isa rin yun. During. Alam mo pre, like yun yung medyo gusto ko rin i-share sa ating side comment by Mr. Host himself. Like, yung sa running. Have you tried running? I've tried, pero it's Hindi not masyadong something na ginagawa ko regularly. Pero like, alam mo yung super cool dun sa running? Honestly, I would say na it's a 70-30. 70 yung mental, tas 30 yung physical. Kasi like, let's say you're running a 3K. Tatakbo ka, di ba? 1.5 kilometers pa lang, nafe-feel mo na yung side nung yung tagiliran mo. Hindi mo na kaya tumakbo. Kaya mo na talaga. Like, mahuhulog ka na. Pero honestly, if you go after that hump, tapos makuha mo na yung runner sign na tinatawag nila, kaya mo na ulit yung another 1.5 kilometer. Kasi like, yun rin yung nahahalata ko. Like, for me, madali lang makabalik dun sa dati kong pace, for example, kaysa sa mga ibang tao. Kasi gets ko na yung mental na bawal ka tumingin sa baba, bawal ka mag-worry kung kaya mo pa, yung mga ganito, ganyan. Kasi like, yun talaga yung number one thing sa, for me kasi endurance runner, I would say, me. Parang, you don't need to waste unnecessary energy sa mga stuff. Like, so, pag kunwari nag-iisip ka na parang hindi mo na kaya, madali lang na mag-quit kapag ganun. Wala lang. So, for me, like, sobrang laking bagay talaga nung mental sa pag-train at saka yung sa pag-running. Share ko lang. So, last 2 questions regarding your gym time. Yes. What is your favorite muscle? To train? No, it's in general. Aesthetic. Look at, train at, sige, let's, 2 things. Look at, and train. Parang mahirap yun And you cannot say the forbidden one. The bad boy muscle. I'm kidding. Okay, so recently, another story, nung summer, bumili ako ng pull-up bar. Kasi nauumay na akong pumunta ng gym, tas ang daming tao. I mean, yun yung pinakamalapit kasi, walking distance lang, tas mura pa. Kaso, pag sa time na available ako mag-train, sobrang daming tao, nakakaumay talaga. New Year rin, pre. New Year. Oh my gosh. Ayun, and pag maraming tao, syempre medyo nakakatamad. Tapos medyo, syempre, nakakatakot din yung ibang tao kasi like, batak eh. Scary. Ngayon, medyo nakangamoy din kung minsan. So, naisip ko na sa bahay na lang akong mag-workout. Calisthenics, ganun. Kasi, readily available naman yung body weight mo. So, why not utilize it para sa resistance training? Ngayon, bumili ako ng pull-up bar. One of my greatest purchases ever. Share ko lang. It's a doorway pull-up bar.
And nung una kong sinubukan, hindi nga ako makagawa ng isang pull-up nun eh. So, ang ginawa ko nun is negatives lang. So, basically, tatalon ako, hahawakan ko yung position na yun, then slowly akong bababa. Nakabuild tuloy ako ng ilang repetitions nung bago pumasok is 5 na medyo clean reps. Ayun. Na-addict ako, man. Sorry pa. Sa pull-up. Oh, damn. Sa pull-up. Baka mag-trigger. Like, it's a very masarap na feeling since mula nung nagsimula ako mag-training kasi hindi ko naging strong point yung back ko. And parang hindi ko rin talaga nafe-feel yung Don't muscle we all? na yan. Kapag nag-workout ako ng lat pull downs, ganun, hindi ko talaga maramdaman eh. Wala sa back yun. Wala talaga eh. like yung cable? Oo, yung cable lat pull down? Oo, parang wala Honestly, pre, may meme ako nakikita palagi. Like, yung inuuto daw nila yung sarili nila na nafe-feel nila sa back yung lat pull down. hindi ko talaga maramdaman. If anything, I'm feeling it sa balikat ko. Or biceps. Sa biceps. Ganun, Most of the time, hindi ko nga alam paano napupunta sa biceps. Push ang triceps, pulling movement yun. So, ayun. Dahil medyo mas free weight and mas may leeway para sa movement yung pull-ups, dun ko talaga naramdaman yung back ko. So, dun ko rin natutunan mag-lat spread. Hey. Dun ko natutunan mag-lat spread na hindi ko na tinigilan. For those who don't know, lat spread is when you flap your wings. Flap your wings. Flap your wings. Red Bull, it gives you wings. Yes. I always have a wings. It's gonna look like, how you say this? Kumari, i-flare out mo ng konti yung upper arm mo. Tapos may parang, alam mo yung, pag nagsa-skydiving ba yun? Or Wingsuit. Parang kang naka-wingsuit. Parang naka-wingsuit, tas, like, muscle lang yun eh. Ganda tingnan. Ang ganda. Honestly. So yun yung... So, ayoko mag-isang sagot lang for both questions. Okay. Pero, if I'm being honest, it's my favorite muscle to look at aesthetically. Yun There's yung aesthetic nothing mo. sexier than a good back, bro. Honestly. Tumalikot kasi may bundok dun. OMG, man. Tapos, train. yes, gusto kong i-training ang likod. Ah. Pero medyo shocker na I think it's a medyo niche na gustong i-training, pero gusto kong mag-training ng triceps nun. Kasi ngayon hindi masyado kasi nag-click yung elbows ko. Oo nga. Pero nung wala pang ganun yung elbows ko, I really enjoyed training triceps kasi sobrang sarap sa feeling ng stretch niya. Lalo na kapag overhead yung ginagawa mo. So, share ko lang, medyo nerd ako sa musculoskeletal system. Inaral ko kasi yun 2 taon na. Ngayon, ang tricep kasi nakakonect siya sa the back of your shoulder until your elbow. So, when you bring your arms up, nasa-stretch siya na sobra. Ngayon, lagyan mo ng weight, di na-stretch pa lalo. And I really like that feeling. Kaya it's one of my favorite muscles to train and it's one of my best parts, I guess. No, honestly, nung grade 10, 11, damn, tricep on fleek. Yun nga. Yeah. Medyo imbalance na yung physique ko dahil dun, pero like, it's fun to train and maganda rin siyang tignan. At saka yung definition na rin kasi, bro. Siyempre. Honestly. Tsaka yun na rin yung isa nakikita sa silhouette eh. Yung back at saka yung ganun, tricep. Siyempre, magkatabi din yan eh. Bicep, di mo. Ikaw ba? Ako personally, I'm a sucker for a good bench. I like a good bench. And also my chest. At saka yung isa ko kasing gustong exercise ay yung anong tawag dito? Yung fly? Yeah, yung pec deck. Yung pec deck. Pec deck. Honestly, got it rin yan. Pero ikaw, pre, what's your least favorite exercise? Least favorite. Parang mahirap kasi like, I really enjoy training naman. Pero, sa mga na-try ko, ngayon hindi na ako nagtitraining ng rear delts. Sorry, sa mga nagtitraining ng rear deltoids. For reference, it's the back part of your shoulder. Na, really? Yeah. Yung mumbok? Ito. Itong part, Ano to? like, diba ito yung front delt sa may harap, kita sa harap, din yung lateral, yung nasa gilid. Ay, nakikita yung yan. nasa likod. Ito, lumalabas talaga to kapag malaki talaga. Yung rear deltoids. Like, it gives that shoulders the cap look. Parang like, alam mo yung,
yung mascot ng Cherryfer, yung hat niya, yun yung nagbibigay ng itsura na like parang ganun, mukhang hat ng Cherryfer mascot yung balikat niya. Like yung pinakadulo. Sobrang absurd na reference nun eh. Pero ayun, it feels so weird na kailangan sobrang bigat mong magbuhat para dun. Like, it's usually kung like medyo balance naman yung physique mo, parang kasi bigat ng bine-bench mo dapat yung binubuhat mo para ma-stimulate na maayos yun. Legit? And medyo uncomfortable nga siya kasi like mabigat eh. Tapos medyo awkward siya sa likod. May discomfort ako nagtitrain nun. Tinry ko rin yung reverse pec deck. So, pec deck siya pero yung position mo, nakaharap ka dun sa upuan. Ngayon, palikod naman yung movement ng braso mo. It's so awkward. Ganon? Yun yung least favorite muscle kong i-train talaga. Ako personally, yung pinakaya ko butt bridges. Yung Ayaw ko yan. Nakakayak lang. So, Plus, I don't really see it. Tsaka hindi ka makalakad afterwards. Yung ayaw ko dun sa butt bridges. And nakakasunog din talaga. Grabe, that burning sensation. So, another hobby that you also mentioned to me before the interview was, given that you are part of the Crucial Gaming, dare I say, professional team in the PlayerUnknown's Battlegrounds. Grabe. Mobile. How was that like? Being a esports professional. Okay. So, ito, kabilang panig na naman ng mundo. Yes. Grabe. Pero ito yung isa sa nag-flourish talaga ako eh. May career ako nun. So, earning check? isang buwan lang akong may kita nun eh. The first month na kumita ako, nag-quit na ako right after kasi pasokan na. And syempre, commitments, priorities. Basta may earnings. Pero may earnings. Meron. Hindi ko na i-disclose kung magkano. Basta meron. May earnings. May kontrata ako nun. Okay, so, nung nirelease yung PUBG Mobile, nung 2018, grade 6 ako nun. And nakita ko nilalaro siya ng kuya ko. Tapos syempre yung kuya ko marami rin talaga siyang influence sa mga ganap sa buhay ko ngayon. So, syempre nainggit ako. So, ayun, dinownload ko agad sa iPad ko. Yung iPad ko pa nun medyo mahina-hina para sa PUBG. 30 FPS na ata ako nun. Ang tagal. So, ayun. Nagsimula ako solo lang. Tapos nahila kang mga kaibigan ko. Tapos ilang years na medyo inconsistent ako maglaro. Grade 6 to grade 7, nagsaspam ako nung weekends. Kasi yung iPad na ginagamit ko hindi ko dinadala sa school kasi hindi naman sa akin yun. So, it progressed and I really like that game kasi mahilig din talaga ako sa mga FPS shooter. Tapos bago sa akin yung concept nung Battle Royale. Siyempre, banger din yung Battle Royale dati. Honestly. H1Z1. Patok na patok yun nun. Nung 2019, 2020, 2021. So, yun. Naglaro ako pretty inconsistently. Tas I wanted to be really good. So, ayun. Nagsimula yung esports na side naman nun. Nung kailan ba yun? Grade 8 was 20. Late 2020. Probably. Late 2020. Nung sumali ako sa amateur team nun. Pero nasa Crucial Gaming na ako nun. Grade 7 pala ako, nasa Crucial Gaming na ako. Pero, hopper ka ba? Before that, ang dami kong naging clan. Pero like, wala kasing masyadong active members. Parang wala akong actual genuine na friends din sa clan. Tapos si Jiro, shoutout kay Jiro. Marami siyang connections nun nahila niya ako sa Crucial Gaming, tas ako yung pinakabatang member nila dun Tapos kaya aliw na aliw sila sa akin kasi hindi nga ata pasok yung age ko para maglaro nun. 12 years old na ako nun, nakikipagbakbakan ako nun. So, ayun. Nahila ako sa amateur team. Team 3 pala. Third team ng Crucial Gaming. So, naka-iPad pa ako nun. And hindi na ako nakapag-commit masyado since, yun nga, may online classes. And like, medyo nagbulak-bulak ako nun Sa PUBG ako nag-commit. Talaga? So, ayun. I know from personal experience. I had to see my grades drop so bad. For reference. At least the rank is up, baby. The rank is up. Kaso, may hindi ka alam The rank was up. Kaso, nag-rank push kami nun sa NA server kasi yun yung marami talagang naglalaro nun para madaling matching times lang. Yun pa yung season 15,
which is sobrang daming cheaters sa FPP. In every match na papasukan ko, may kita akong top 100 sa rankings na sobrang blatant na cheater. Meron pa yung nagdi-DDoS attack eh. Legit? Yung i-freeze nila yung buong server pag goods yung pwesto nila sa loob ng zone. Tapos ayun, wala kaming choice. Hindi makakagalaw yung buong server eh. So ayun. Damn. Rank 4,000 something na ako nun. For reference, inaabot kong rank dun was Conqueror. Which is kailangan mo maging top 500 sa server. I was already at around rank 4,000 on 3 weeks grind in na dire-diretso. Nag-tank na nga yung grades ko. Hindi ko pa naabot yung rank na yun kasi cheater pa lang isang kasama namin. So, lahat ng kasama niya, pati siya, naban. Naban ka rin? Naban ako, pero temporary ban lang, which is good. So, temporary ban, 7 days lang. Ang problema dun, na-reset lahat ng rank ko. Minus aura naman siya. Hindi pa siya nag-conqueror? Nagpa-pilot siya, tas binayaran niya pa yung account na naban kasi hindi sa kanya yun. Yikes. Ayun. So, nadamay kami kasi hindi naman kami aware na may mga magic pala siyang ginagawa. Naban tuloy yung account ko. Start from zero, yung 3 weeks kong 3 weeks na pinagpuyatan ko, nawala lahat. Siyempre, nalungkot ako dun. Garal na lang ako. So, during your time being known as a CG Vem1, what was your, best achievements during those goated days? Okay, so after nung ban, nag-aral ako. Tinutukan ko yung pag-aaral ko nun. Yung first quarter grade ko yung 2.56. Pulang-pula yung report card ko. Natutukan ko yun na sobra eh. Tinanggal ng parents ko lahat ng saya sa buhay ko para mag-aral. Na-recover ko. Na may isa pa akong una nun eh. Galing sa tres. So, nakaabot ako ng director's list ng fourth quarter. Ngayon, hinayaan ako ng parents ko na kaya naman palang mag-aral. So, ayun. Nung grade 9, nakapag-upgrade na ako ng mobile device ko. So, iPhone eligible 11, na ako. Shoutout nga pala sa iPhone 11 ko since Still 2021. Buhay pa. 4 years and still running. 72% battery health check. Wala na. So, ayun. Nakapag-upgrade ako ng phone dahil nga nakapag-commit ako sa pag-aaral ko. Napatunayan ko na kaya kong i-balance. So, ayun. Naka-cellphone na ako, naka-mobile na ako. Pwede na ako sa mga official tournaments. Kasi dati naka-iPad ako, which is bawal. Bawal sa mga pro tournaments. Kasi may advantages din talaga. Mas malaki. Mas malaki yung screen, tapos medyo mas maganda yung hipfire. Ay, so, legit? pangit talaga. May advantage talaga. Yun, naka-cellphone na ako. Tapos sakto nun, nagta-tryouts ako sa Team 2. May nag-open na slot sa Team 1. Nag-tryout naman ako dun. Tapos nakuha ako. Sa Team 1? Sa Team 1. Yung representative team. Damn. Which is yung same team na nagpumapalag sa mga Southeast Asia finals ng kung ano-ano. Grabe. Damn. Shoutout nga pala sa kanila. Namimiss ko na sila. So, ayun. Greatest achievement was yung 2021 PMCO Fall Split Southeast Asia Wildcard Finals. Parang pangalan eh. Naalala. Tumatak yun Tumatak yun, syempre. Achievement yun. Tapos ako lang, isa ako sa konting mga minor de edad. 15 pa lang ata ako nung nag-compete ako dun. So, ayun. Sa top, sa rankings nun, ang mag-a-advance kasi is top 5. Top 5 ba? Top 3. Tapos yung top 2 na teams ng Philippines kukunin sa SEA Games. So, ayun. Ang top 5 naman is mag-a-advance sa next round, which is every round it gets closer to the global finals. So, sadly, rank 6 lang kami sa Southeast Asia wildcard. Kinulang kami ng 14 points ata. Ayun, hindi kami nakasabit. Sayang. Pero, yun na yung iisa. Yun na yung iisang major tournament ko. Na sinalihan mo. Kasi, what's worse after that, may napatunayan na kami. Bilang bagong roster ng Crucial Gaming. Ang nangyari, may inimpose na law ata yung Philippines Amusement Board something na kailangan mo ng esports license. Ang problema dun, kailangan 18 years old ka na. Ilang taon pa lang ako nun? 15. OMG. Career is dead. For reference, hanggang ngayon, hindi pa rin ako 18 years old. He's a little child. I'm a little child. Tapos,
3 weeks na lang, mag-18 na ako. Hey! Yay! Pwede na akong bumalik doon. So, in terms of achievements, yun na yung pinakamalaki ko. And, ayun, malaki din yung payout nun eh. May hati ako nun na medyo malaki. Hindi ko na Earnings check. Yung Conqueror. Di ba nag-Conqueror ka rin? Okay. Sa classic naman, outside the esports, meron yung highest rank doon sa game. Para siyang, mas marami kasi naglalaro ng ML eh. Para siyang Mythical Glory. Hindi lang. Mythical Glory noon. Ano bang Mythical Glory ngayon? Mythical Glory ngayon, Stars lang ata. Noon, dapat Stars lang ngayon ng sa, Mythical ano, Mythic stuff. Yun, noon, yun, ranking talaga. Ranking na. So, ayun, kwento mo na. Kailan mo naman na kanina na dapat top 500 ka sa server. So, ayun. Top 500 dapat sa server. Ngayon, tatlong beses ko na-achieve yun. Hey! On 3 different years pala. Kasi, naisipan ko lang talagang bumalik sa PUBG. Ever since nag-quit ako ng esports, naisipan ko lang bumalik talaga ng paglalaro full-time sa summer. So, after kong mag-quit nun, summer pa rin nun eh. May time pa akong maglaro-laro na lang, chill-chill na lang. Summer from grade 9 to 10. Hiniram ko yung account ng kaibigan ko. Yung account ko kasi nun, nagbabuy and sell pala ako ng account dati. Yung account ko kasi nun, Conqueror na. So, wala namang problema. May lumang frame pa, ang ganda eh. Ano yun? Like, Conqueror mo? Conqueror Hindi ko Conqueror yun. Okay. It was the Conqueror ng dating my account. On the same season na naban ako. Kainis. So, ayun. Hiniram ko yung account ng tropa ko. Tapos for fun, for free din. Share ko lang. Siyempre, he's my best friend. So, hiniram ko yung tropa niya. Tapos, naisipan ko, uy, push ko kaya ito Conqueror, no? Para lang masubukan ko mag-rank push ulit. Eh, syempre, wala na rin ako masyadong nakakalaro nun. Puro busy na. Sila Giro, ganun. Nagko-commit yun eh. Grind. Yun ata Nag-grind yung grind math niya eh. Yun yung summer na disappoint siya sa certain scores. Kaya buong summer niyang inaral yung mga lessons from grade 7 to grade 10. Shoutout Giro. Shoutout. Number 1. Shoutout. See, Number 1 ka na yan. Number 1 level 1. He's amazing, bro. He's the goat. So, ayun. Nag-grind ako sa solo TPP Korea-Japan server. Kasi, to be honest, mas madali dun. Mas madali dun. Tapos, syempre, I was on a time crunch. Malapit na bumalik sa pasokan. And gusto ko talagang marating yung rank dun. So, for more context, Conqueror is top 500, pero kailangan you have to be on Ace rank. Ace is yung highest rank na hindi Conqueror. So, ayun. Hindi parang given naman nata. So, ang requirements lang dun sa server na yun is pag ace ka, Conqueror ka na agad. Ay, bakit? Ganun ka konti yung tao naglalaro sa server. So, 500 There's lang less yung than ace. 500 ace players dun. So, ilang days lang yun eh. Less than 2 weeks ata na medyo inconsistent. Tapos, hindi pa ako naglalaro sa gabi kasi medyo may problema yung wifi namin sa gabi. So, ayun. That was my first time reaching Conqueror on my own. And, ayun. The next time was the next year na, which was from summer of grade 10 to grade 11. Natripan ko lang maglaro ulit nun kaso wala na akong maaya. Minsan naglalaro kami ng low tier scrims ni Najiro, pero hanggang dun lang. Marami akong time nun. Tapos si Jiro syempre nagbabatak pa rin. Grabe. Number 1, he's my idol talaga. Nag-commit siya sa pag-aaral yun nun. Shoutout ulit. It was on Asia naman ngayon. Na-challenge ko na yung sarili ko. So, for reference, nag-start ako from gold and it took me 4 days para mag-ace. And ace na ako nun, wala pa ako sa top 4% ng server. Legit? Ganun kalayo yung points. So, parang cutie pie pala yung... Cutie pie lang yung Korean-Japan server nun, man. Tagal pa nung matching dun. So, yun. Nag-commit ako ng ilang weeks. Natamaan pa ako ng bakasyon eh. Kalahati nung grind dun, naglalaro ko sa pa kami nun? Pangasinan. Pagkatapos ko mag-beach day, uwi ako, magpupuyat ako, maglaro lang dun. Visit. Grind never stops. Grind never stops. Pero? So, ayun. Right after namin bakasyon, nakapag-commit na ako ng mga 3 araw na lang naman kinailangan ko rin eh. Kasi malapit-lapit na rin. So, 3 days na almost no sleep yun. Nakuha ko rin.
So, na-achieve ko siya at Ace Dominator rank. Ano yung Ace Dominator? Kasi, after Ace, meron pang mas maraming Ace na dalawa. So, Ace Master is 500 points above Ace tier. And Ace Dominator is 700 points above Ace Master. Parang ganun yung Mythic Immortal ngayon. Yung Mythic Glory Immortal, yung mga ganun yung... So, may mga title pang ganun. Pero possible na kahit Ace ka pa lang, pero konti pa lang yung Ace sa server, pwede ka na mag-conquer agad. So, hindi siya point dependent. So, it's more on rank dependent. Basta Ace. So, ayun. Umabot ako dun. Sa Dominator. Ace Dominator plus... Dominator! So, for reference ulit, 5,400 points ang Ace Dom. 5,800 points ko siya nating. And for even more context, pag Ace Dominator ka, sobrang hirap kumuha ng points. Kunwari, chicken dinner, panalo, top 1. Tapos may Hindi yan guaranteed na conqueror ka na by the time na Ace Dominator ka? Hindi pa rin. Kasi kailangan talaga nasa ranking ka. Oh, yun nga. Hindi, pero like, ano ba yung minimum nun sa ranking? So, at that time, nung nagsimula ako, late na rin in the season nun eh. So, disadvantage 6,000 ka na? Hindi naman. 5,800 akong naka-reach nun. Ng conquer? Damn. Nagsimula ako, yung top 1 sa leaderboard, 7,000 na. Yung starting points ko nun, 3,000. Hindi. 3,200 is platinum. So, 2,700. Kailangan kong 2,700 pa para mag-ace dom man lang. Plus 300 pa. Saklap. Tapos mas mahirap pa makakuha ng points doon. Siyempre, pag the more na umangat yung rank mo. Piso-piso. Piso-piso na lang. Das, lima-lima na lang yung dagdag doon eh. May recommend ko ba? Hindi. Ayun. Isa pa. Umulit na naman ako. Saan na ta? From summer. Hindi na siya summer eh. Mid-school year ko siyang ginawa eh. Yung? Conqueror ko. This school year. Saan na ba to? Anong server to? Grade 12. Asia ulit. Asia TPP. Uy! Akala ko nagtanong ka. American ka. Hindi na ako bumalik din. Taas ng ping. 200 ms. Akala ko America yun. Hindi. Nag-Asia ka? Sobrang laggers ko sa America. Asia ulit yun. Pero that time kasi, may bagong feature na kapag... Pwede ka mabuhay. Dagdag yun. Kapag, kunwari, crown tier ka sa isang game mode, kasi may solo duo squad, diba? Kung mag-crown ka sa isa nun, magsisync yung rank ng iba, magiging diamond na. So, nag-crown ako sa squad. Tapos, naisipan ko, marami pa namang oras, tapos diamond naman na agad yung solo ko. So, yung solo diamond is around 3,200 points yung starting nun. So, nilaro ko. Tapos yun pa yung time na puro bagyo. Plenty time, buddy. Higit isang buwan, almost 2 months yun na barely did anything. Dire-diretso yan, no? Dire-diretso kasi like wala silang naturo. So magtuturo sila, tapos babagyo ulit. Tapos papauwi na naman tayo. Tapos pupunta tayo dito para wala hindi na naman pumasok. matututo. Tatambay lang dito. Meron pa talaga yung times na papapasukin kami. Tapos the next day, suspended. So nandito lang kami. Na naman ulit. Nandito lang kami. Mga 3 days kami nandito lang na walang pasok. Yun pa yung medyo fact like pag kunwari Wednesday in-announce na walang pasok. Tapos like hindi mo pa sure kung pwede ka na umuwi. Tapos yung pala papauwiin ka lang rin. Tapos nag-stay ka na ng Wednesday. Nag-stay ka lang ng walang saysay. Di nasa bahay ka na sana. Borlogs ka na sana. Same. So ayun, ginagrind ko yun. Araw-araw, yung playing time ko nun was 7 p.m. to 4 a.m. every day yun. Damn talaga. Ibang klaseng commitment yun para lang dun. And like, ang weird pa is nag-commit ako dun dahil lang natripan ko lang. Sige, sa pang-conqueror. Sige. At least, mataas naman grades mo nun. Isa pa. Mataas naman grades mo nun, buddy. Na-maintain ko naman. Blue mark naman yung jiwa ko nun. Kulay asul pa. Shout out blue. Shout out sa blue na asul na blue. So, moving on to the next na isa mo pang na-mention na hobby sa akin before this interview. Pero yun yung topic natin. Malalim-lalim na tayo. So, you know, you are a sporty guy. You like the sports. Sporty guy. You're an active person. Very active. So, and dare I say, the 2023 or 4? Biggest 2024 Ultimate Frisbee
MVP from the Raha Big Kiss Lahi. Tama. Dato yun tama. Likas yaman. The Raha Likas Yaman, the championship, the dream team. You know, how was it like? Okay. How was it like? So, konting background. Mahilig din talaga ako sa mga sports. More specifically, yung mga team sports. And matagal na rin eh. So, ang pinakaunang sport ko is basketball. Pero I never really found success in that. And like, Shooting lang. Go. That's my career. Long bomb lang. Long bomb. my time. Mr. Kasi, Long bomb. syempre, Right now. nung nagsimula ako nun, grade 7 pa lang, naglalaro na ako dito eh. Sobrang liit ko nun, tapos sobrang underweight ko pa. It's long bombers. Tapos syempre, hindi ako makakasabak sa loob eh. Paglalaroan lang ako doon, kaya tinitira ko lang ng sobrang layo, man. Yeah. Minsan pumapasok, minsan hindi. Pero, Yun nga, saan mo nakuha yung frisbee of all sports? So, yung Ultimate Frisbee, isa yun sa core memories ko nung grade 10. Kasi, team sports ang ALA ko nun since required pa. I was a team sportster under Sir Merrill. Ngayon, ang first event namin, basketball. Siyempre, basketball na naman. The usual. Long bump na naman. Ngayon, yung next session dun was session ng Ultimate Frisbee. Yun yung first time ko ever maglaro. And, wow! It was like love at first sight, man. Pag, may nakita ko kanina nung nag-scroll na ako sa IG Pinos ng Ultimate Frisbee Association. When a ball dreams it was a disc. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Hindi, kasi like yung pag-travel kasi. It flies. So majestic. It flies. It's so majestic. So ever since that day, parang kailangan ko nang araw-arawin to. Siyempre, may nahila na naman ako. Shoutout kila Jorens, Carl James Kimayong, Richmond Tolosig. My OGs. Day 1 ko sa Frisbee. Ayun, nagsimula ang commitment namin dun nung bumili ako ng sarili kong disc. It was puti. Yung puti na ginamit nila sa Pampanga Open. Yun yung mismong disc na ginamit nila. May design pa yun nung mismong may event. May sulat pa, di ba? May sulat pa. Ang daming ganda ng design. That was the best 800 pesos I've ever spent in my life. Binili mo yun? Binili ko I yun. thought binigay yun. Binili may yung tatay ko kasi. Nakapagkwentuhan ko siya on the ride home from Pisay. Mahilig ka sa frisbee. Like, parang ganda mag-frisbee pa, no? Tapos, nakakwento niya, may kilala siya na pro-athlete ata, or basta athlete siya ng Ultimate Frisbee na nagbebenta rin ng mga disc. So, sinabi niya na itry ko mag-commit, ganun. Nagpabili ako ng disc, tapos binila naman ako ng disc. And, ayun, shoutout ulit. MC Lim. Yay! The goats. Super supportive talaga nila sa mga balak ko sa buhay. So, ever since that day na nakakuha ako ng disc, I let it fly, bro. Yung let it fly ko sa basketball, papunta sa frisbee. Honestly, yun nga, ang poetic nga eh. Ang ganda. Ang poetic kasi long bomber ka sa basketball, tapos nadala mo na dun sa frisbee. And, ayun. So, dati nung grade 10, wala pa akong masyadong naglalaro nun eh. Tapos, ang frisbee sa Big Kiss is women. So, naisipan ko mag-coach. Na mag-training ng mga players ko. And, ay, wala pang men's nun? Wala pa, nung grade 10. Ay, co-ed siya or no? Hindi, women's lang. Really? Women's, tas ibang sport yung sa men's na minor. Hindi ko maalala kung ano. That's crazy. Tas, hindi ko alam kung in-abolish yung sa major men's. na, pre. Ngayon, major na for both women and men. Damn. Shout out, guys. Damn. Shout out, Meryl. Shout out, Sir Meryl. Shout out, number Sir 1. Nagmakaawa kami. Share ko lang ulit. Nung grade 11, nung grade 10, nagmakaawa kami na magka-men's frisbee o gawin man lang co-ed para may thrill talaga. And sila pumayag. And it was really too late na rin kasi 2 months or like very malapit na sa Big Kiss nung na-tripan talaga na mag-frisbee nun eh. So, wala na talagang time. Nagmakaawa tuloy kami na sa next year, mabigyan kami ng chance. And that was the year, first ever men's frisbee na event sa Big Kiss. Also, the first ever, dare I say, OMG. MVP. First gen MVP and champion. From the new team also. From the new team as well. First gen Raha. Shout out. That was amazing. Generational run right there. So, diba, syempre, nagkahilig ka sa sports. You know, who's your GOAT? Who's your idol sa Ultimate Frisbee? Sa Ultimate Frisbee,
Yung pinakauna kasi na nakilala ko dun, it was a really big shocker kasi Marcus Brownlee. si Marcus Brownlee from the YouTube channel MKBHD. Hindi mo aakalain kasi tech channel siya eh. Nag-review siya ng kung ano-anong cellphone gadgets and gizmos. Hindi mo aakalain professional athlete siya under the Ultimate Frisbee organization. Tas Team USA pa siya. Team USA siya? Team USA siya. No way. Representative siya ng men's frisbee. Legit? Sa all men's division ng frisbee ano siya. Akala ko amateur stuff lang yung sinasalihan. Nung una amateur league lang talaga yung UFA. Bago pa siya naging UFA, it was the AUDL, the American Ultimate Disc League. Hindi pa siya official by any means nun. Tapos di ko alam kung anong process yung nangyari, pero lumaki yung league na yun. And it really makes me happy din. OG na siya doon? Tapos OG siya din. Siya yung logo nung AUDL bago napalitan. What? Ay kasi kasi famous na siya by then. He was famous before then. Damn. Yung AUDL logo was his layout catch. Nag-ano siya nun. Search mo. Sige. AUDL logo lang. Logo. Meron ba? Ayan, yan. Siya yan. Yung naka-dive na horizontal na taong sumasala ng disc. Siya yan. May picture pa yun. That's so cool. When he was still playing for the New York Empire. Shoutout nga pala si New York Empire, one of my favorite teams. Yun, no? Ooh. Angas. Okay. It was amazing. So, ayun. And syempre, my GOAT dito sa Pisay. Shoutout sa Sultan Men's Frisbee Team ng 2025 Big Kiss. Grabe. Walang pipigil sa kanila. My GOAT, Jazz Roma. Hey, shoutout. He's amazing. Kung may most improved player, I guess, siya rin makakakuha. Kasi last year, he was really athletic pero hindi pa niya na-utilize yung skills niya. Ngayon, ang galing niya. Grabe. So, wala naman akong masabing iba, no? Paano yung ganun mo nun, pre? Paano yung... You seem to me like as a person na pag may hyperfixation, palagagad eh. Honestly, ganun rin ako. Basta hyperfixation, palagagad kahit anong pera, kahit anong oras, ibabato mo dun. Saan nanggaling yun? Honestly, hindi ko alam. Yung parents mo ba, pre? Hobbyist rin ba sila? Hobbyist sila, yes. Pero hindi sila to the extent na sobrang dami. So, for reference, yung tatay ko, shocker to pero he is a very big plantito. Whoa! May dalawang... Anong pinagkaiba ng terrace at balcony? Yung balcony... Terrace sa baba, balcony nasa taas. Yun yung pagka-understanding ko. Okay. Naalala ko na. Yung balcony is naka-usli siya from the side of a building. Tapos yung terrace is parang open area siya sa taas. Somewhere sa taas. So, may dalawa kaming terrace sa opposite ends ng bahay. And pinuno niya ng halaman. Honestly. And, pero maliban dun, I don't think he has any other hobbies. He's a big sports guy, pero he's not masyadong naglalaro ng sports. Pero, marami siyang alam. And it's absurd sa akin na sobrang updated niya sa mga ganap sa MPL. Legit? MPL? Oo, ML. Mobile Legends Bam. Siya nanonood mismo sa TV namin. It's crazy. That's so random. Tapos yung mother ko naman, the OG, MC Lim, siya naman is very fixated since kabataan niya on music. Siyempre. Passion niya talaga eh. Buddy. Pero, ayun. Built an empire, dare I say. Dare I say. I'm hearing nothing but the truth. That's the passion. Ngayon, That's the passion I have no idea kung saan ko napulot yung mga ganong klaseng fixation na some of them nag-stay, some of them nawawala, ganun. Pero for me, ang number one fixation mo and ang number one hobby na nakikita ko rin sa'yo is your orthodontistriousness. Oh, yeah. Orthodontification. It seems to like that's your calling in life right now. Parang ganun nga. So, where did that come from? Parang weird story din, no? So, kalimutan ko na sasabihin ko. So, sige, ibang panig ng mundo na naman. Another. Lahat ng binanggit ko nung una, these are all possible professions, di ba? Pero, ang ipupursue ko talaga, as of now, and since 6 years ago,
is dental medicine. Ngayon, nung una talaga, I wanted to be a pilot. Nung super bata pa ako. Tapos nung dinala ako sa plane na, alam niyo yung plane na yung may propellers ang uso niya? Yung tito ko kasi nun, yung ninong ko kasi nun was a student pilot sa aviation student siya nun, and he was collecting flight hours para makagraduate na siya. So sinasabay ka niya? Sinama niya ako one time. Nag-cutting class pa ako nun para dun. Nalula ako. Ay, really? You don't want to be a pilot and destroy India? Hindi na. Iba. Calling ng iba, hindi sa akin yun. So, yun. Most of the time na lumipad na kami, natulog lang ako. Sa pagbaba ko, parang wala lang din. Hindi na lang sana ako lumabas ng school. Nag-aaral na lang sana ako ng mabuti. Saan? Sa My First Step Whole Child Development Center. Shout out. Talagang hindi mo bisita doon. I wish to go back there someday. So, ayun. X na yung pilot. Hindi para sa akin. I'm deathly scared of heights too. Like, pag makakita lang ako, like, nasa high place ako, tapos lumingon lang ako mababa, mararamdaman ko agad yung chan ko. Pre. One time, nagmawaay kami ni Arian. Ako nagaya. Kasi syempre, romantic person. Putang ina. Nung nandun na kami, pre. Ako ganun lang ako. For Spotify listeners, I was seated awkwardly. Very straight ang aking upuan. Nakaganon lang ako. Tapos, hindi ko siya kinakausap ko siya, pero nakatingin lang ako sa kanya. Naka-glass floor pa yun. Tapos glass back na rin. Sobrang takot ako, pre. Tateo, balahibo ko doon. Alam mo yung feeling pa, pre, na normally, di ba? You're supposed to be like right beside. Right beside. Whenever you sit right beside yung ganun mo, imbalanced siya. So, naka-tilt, right? So, whenever na pinaplano ko tatabi dapat ako, natatakot ako kasi mag-rock hirap mag-rock yung cart. Then, I don't think it's worth the risk. Yun nga, pagtapat lang kami mag-ride, pre. It was like 500 pesos, pre. Para lang natakot ako sa ganun. Titigan lang kayo doon. Nagtitigan lang ako Nice one, bro. Ayun, nung nasa taas na kami, pinilit ko na lang yung sarili ko. Putang ina, 500 pesos binato ko dito. I have to at least look. Tapos yun, maganda naman. Maganda nga. Tapos balik na lang ulit ako nung pababa na. Hirap kasi. I don't think it's something na ma-overcome ko ever. Diba? Like, alam niyo yung feeling guys sa pag tumatalon kayo from a really high place, kung nag-dive kayo somewhere o nag-slide kayo ng sobrang taas, alam niyo yung feeling na lumilipad yung organs. Parang ganun always, right? Ayaw ko yun. Parang ganun always. I hate that feeling. Tapos kapag nakakita ko ng very high place, pag nasa high place ako, and I look down, nararamdaman ko agad yun. Ikaw rin ba, pre, pag kunwari may glasses ka, tapos you're looking down na high place, kaya hawakan mo dapat? Ako ganun ako. Kasi like, natatakot ako. Anything na na kailangan ko na medyo mahal na hindi ko pwedeng masira na pwedeng like yung buong everything ko, it goes wet and shit. Nakatawa, super afraid of heights. Okay, so continue on. Your orthodontics, dental medicine, the origin story. Origin story. So, the next, so yung extended family ng parents ko may gravel and sand business sila. It's like, sobrang naangasan ako nung sinakay nila ako dun sa truck. Gusto ko maging truck driver nun. Siyempre, pinagalitan ako ng parents ko. Like, mangarap ka naman sa akin. Ay, damn! Like, hindi ako pabor sa ganun. Pero, it's semi-true. It's, like, you have to dream big naman. You have to dream big. True. Pero, you know. Like, ayun. So, passion. Shout out. Okay. So, ayun. Decide ako. Tuto ako magluto. Damn. Gusto ko maging chef. Kaso, sobrang picky ko sa pagkain. Hindi, parang sobrang limited lang din talaga. And like, very, hindi sa naghihita, like, not hating on culinary schools or anything, pero like, medyo sketchy talaga siya sa akin dati. Yung any culinary school na, or anything na nag-offer ng culinary arts or anything na ganun. Like, may gut feeling na ako na parang medyo scam. Medyo off siya. Kasi you're selling experience. Yun nga naman. Pero restaurant so, talaga yung nagtuturo hindi school. Nag-search ako ng highest paying jobs. Wow. Pero excluded ang mga media
artista, kasi random gobyerno, ganun. Random Like, yun eh. yung jobs na pwedeng maabot ng regular people na hindi kailangan talagang like, ano ba to? Ang hirap i-explain. Basta normal jobs. Basta normal jobs. Not artista, not gobyerno, not Fortune 500 businessman. Like, yun yung 3 main exceptions. Tapos nakita ko dun, dental medicine, dentist, ganun. And like, wow. Parang, like, it struck me na mayaman din na mga ganun. And it's not that gusto ko ng pera, pero matagal na rin naman akong interested sa, like, medicine in general. Alam mo yun, pre, like, yung, ako for me, alam mo kung akala ko na origin story mo ng dental medicine. Like, yung, alam mo yung mga TikTok? si Bentist? Hindi. Siyempre si Bentist. TikToks in general. Yung TikToks in general na, yung panay dental shit. Hindi nga eh. Legit? I mean, malaking contributor siya na like nag-solidify ng decision ko. Pero matagal nang buo yung loob ko sa dental medicine kasi I later on found out na matagal ko na alam na ayaw ko sa eye contact. Like super uncomfortable ako sa mag-eye contact ng anyone, lalo na sa people na nirerespeto ko talaga. Spotify listeners, di pa kami nag-eye contact ever. It's like since during this whole since recording. Since nag-start to, nakatitig lang ako sa malayo. Nakatitig lang ako sa ACAD 3. Never pa kami nag-eye contact ni Beb. So, for more reference, nasa, ano to? Terrace, balcony. I think balcony. This is a balcony. Pero it's not even an open spot. Pero like, so nakikita ko ang city lights ng Bayombong dito. And kanina pa ako nakatitig dun. Kanina pa ako nakatingin sa ACAD 3. Yung mahiwagang host natin. So, ayun. I've always hated making eye contact. Same. Ngayon, napa-question ako, saan ba ako tumitingin? Ngayon, ino-observe ko. So, naging more conscious ako kung saan ako nakatingin. Para lang malaman ko kung saan talaga ako nakatingin and if appropriate ba yung ginagawa ko pag nag-uusap. And napansin ko, lagi ako nakatingin sa ngipin. And like, it's something really interesting. Like, hindi lang dentistry, more specifically orthodontics. Like, pwede difference nun? Dentistry covers everything. Periodontics, which is yung tooth structure ata. And endodontics, which is yung structure around the tooth. Orthodontics focuses on the skull, structure ng bone, kung saan nakadikit yung ngipin. And prosthodontics is yung prosthetics. Like, more on aesthetics lang siya. Damn. So, maraming kinakover ang dentistry. And yung pinaka na-intriga talaga ako is orthodontics. And recently, so, almost 1 year na ako naka-braces. Pero matagal na ako nag-fixate sa like, science ng like, braces. And hindi ko talaga, like, matagal ko nang nakikita yung braces sa buhay ko. Pero hindi ko talaga nalaman. Appreciate. And like, hindi ko rin na-appreciate na it's the one that makes your teeth straight. Like, siya yung nagpapaganda ng smile ng mga tao. I always thought na genetic lang ang teeth formation, yung dentition ng mga tao. Malaking bagay. Pero, it's a really big thing, yes. Pero, there's almost very little possibility na wala talagang, like, hindi niya talaga kailangan ng any form of treatment. Kunwari, si Gab, ang ganda ng ngipin ni Gab. Pero it's not perfect. Lalo na kapag ngumingiti siya, mukha siya nag-braces dati. Pero if you look closely, it's not perfect. Crowding sa bottom. Very minimal crowding. Tapos yung midline niya is really off. And like, I think it's something really interesting. And matagal na akong nag-research and like, for fun, inaaral ko yung topics under dental medicine and I've never lost interest. Ngayon kailangan mo na talaga. Ngayon kailangan ko na talaga. And recently, shout out UE. Shout out UE. Magki-take na ako ng dental medicine qualifying exam dun since nakapasa na ako ng CET nila. And naka-receive ako ng email kahapon. Konting flex lang pala. I'm eligible to take the scholarship examination. Yay! So, ayun. Malapit ko na makamit yung pangarap na yun. Yun na naman. Number 1 mo ba UE? Aside sa UPM, obviously. Yes. Dahil din sa scholarship lang talaga. Damn. Pero, if I had a choice and if wala talagang scholarship yung UE, I would much rather prefer Baguio. And like, nakatakot ka sa Manila. It's scary, bro. True. And like, kung saan naka-locate yung UP at UE, it's really sketchy. Alam mo, sa Taft kasi yung ano. Taft? Sa dental medicine, yung dental medicine building,
College of Dentistry ng UP Manila. Nakatapat sa Taft, sa corner ng Taft, pati Pedro Hill. Ay, yung smelly, noisy. It's like yung laging binabaha. So, yun. For reference, nag-SIP ako sa College of Pharmacy ng UP Manila, which is right behind the dentistry building. Shoutout. So, shoutout. So, nakita ko na kung yung environment na na experience ko na yung environment na ma-experience ko soon sana. Hey, let's go. Na shoutout UP. UPCAT results are almost out. So, ayan. Na-experience ko na and it's really scary. May time na lumabas lang ako during lunch break para mag-McDo and yung backpack ko nasa likod ko. Ang daming nagsabi agad sa akin, yung mga nagpapatrol dun. Yung bukang bibig lang nila is ilagay mo yung backpack sa harapan kasi maraming snatchers. Damn. So, it's scary. Doon pa lang eh. Scary talaga. So, pero at the same time, UP yan eh. True. Imagine, it's free and the title and the value nung title na UP graduate for job opportunities din in the future is something na hinahabol ko. Oh, wait lang. You know, normally dentists are clinic guys. Yes. Do you hope to be a clinic guy also? Yes, pero ang plano ko muna, right after I graduate sa general dentistry, is pinapatake ako ng masters ng parents ko. Syempre. Anong gusto mong orthodontics? Since apat yun, orthodontics, periodontics, endodontics, and prosthodontics. Ano yung Sabi ng parents ko, iti-take ko daw lahat. Damn! And it's not actually that bad kasi all those courses I think sa 7 units lang. So pwede kong pagsabayin yung dalawa. Ay, isang year? Is that like 4 years? 3 years ang isang course, I think. Sa UE, chinek ko yung website nila. 3 years ata ang isang masters in any dentistry field. So, balak ng parents ko para sa akin is i-take ko lahat yun. So, 2 courses at a time. So, pwede kong pagsabayin yun. And, hindi mo na ako magki-clinic. Magkatrabaho mo na ako somewhere na nag-employ ng... Intern yan? Yeah, parang ganun. Yung may libre akong brace sa'yo, buddy. Of course. So, ayun. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan. Pagka-graduate ko, libre lahat sa akin. Ay, syempre, sa amin ka magpa-practice eh. Ganun yan eh. Tapos syempre, pagpa-practicean ko sila, for even more reference, kapag UP, any type of medicine student ka sa UP, anything related sa medicine, sa PGH ka magtatrabaho ng clinical years mo. Ay, really? So, you're not gonna work on machines. You're gonna be working on real people na nangangailangan ng real treatment. Yun naman ang gusto ko sa UP. Awesome. You're gonna be prepared for the real world so much quicker. Pero pre, alam mo, ninonotice ko during this interview, like, yung parents mo talaga super duper, super duper G sila sa kahit anong hobby mo. They're super supportive talaga. Like, let's say dun sa musicalification na musicalificationism mo MC Lim. Given. Sa gym mo, sila nagbabayad. Naman Muay Thai, sila rin nagbabayad nun. Sa esports, sa esports, yes, sinusuportahan nila ako nun. Pero under the condition na i-maintain ko yung good standing. And it's more so they're allowing you. And share ko lang, pinanood nila yung tournament ko nun sa TV. On the other room. Tapos kasama ko silang panoorin since may 20-minute delay yung live. It's super heartwarming talaga nun. Ang cute. Kasi like, pina-block off ko yung room ko muna para wala talagang distractions. But ako nun. It's like lalabas ako, kamusta nila? Ay, sayang nak, ganito lang, ganyan. Ay, ang cute na. Tapos may sponsor sila sa akin nun. For Christmas kasi, yung pag naglalaro kasi ako, usually hindi ako naka-charge sleep. Hindi. Ako mismo bumili nun. Ang nangyari kasi, yung earphones ko nun wired siya. And karamihan ng times, kapag di ako naka-charge during practice games, tournaments, nalolobat ako. So, Delix, kailangan kong tanggalin yung earphones ko, tapos speaker lang yung kailangan ko. Lugi. Binilhan nila ako ng splitter nung Pasko of 2021, which is like worth mahal. Basta mahal. Tapos sa sports, tinulungan ka nila yung sa frisbee. Sa disc, tapos
karamihan ng mga sapatos ko na pang sports sila nag-sponsor nun. Obvi. Tapos, now yung sa orthodontics. Ngayon kung ano mang naging pangarap ko, sobrang supportive nila. Yun nga, ang angas naman. Kahit sobrang ever-changing dati nung mga gusto kong gawin sa buhay, they're always up for kung ano mang kailangan ko, they're always there na supportan kami. Not just me, pati mga kapatid ko. Willing silang i-carry talaga. It's amazing. So, ikaw pre, final message, I always ask this. What's your final message to those people who are afraid of trying out new hobbies? Well, ayun nga. Na-discuss kanina that you miss 100% of the shots that you don't take. And, ayun nga, syempre, if you're trying a new hobby, what do you have to lose? Like, kung mapahiya ka, ganun, okay lang. So what? And, ayun, you'll never know what life is gonna throw at you. And like, kung anong opportunities yung mabubuksan dahil sinubukan mo yan. If I never tried playing frisbee ng grade 10, baka wala kang frisbee ngayon. True. Kasi wala kang pumilit, sir. Kami yung nag-push nung event na yan eh. And like, ngayon, kita mo, sa Oval, laging may naglalaro dun ng Ultimate. True, honestly. Ayun, hindi lang, like, meron ng event na yun, natulungan ko pa yung team ko that year na mag-champion and overall din sa buong Big Kiss. Ano pa ba? Tapos yung music, like, I never knew na gusto kong maging performer kundi dahil sa like naging fixation ko sa music nun. Tsaka sa iPad. Syempre sa iPad. Shoutout iPad time. Shoutout sa iPad time. Shoutout sa iPad time na binabribe sa akin ng parents ko. Yes. Never ko malalaman na performer pala talaga ako. Na I was meant to be holding a guitar. Ganun. And sa games naman, kung di ako nag-commit nun, hindi ko malalaman na palo pala ako, boy. Palo pala Earning ako. check. Meron. Yun na lang. Basta, positive. Basta, DL pa rin. Come on. Yeah, you gotta rest. Siyempre. So, thank you, Valentin Marti, for this amazing podcast session. So, guys, this has been a Valentin Marti episode. So, Paano episode to? I don't know. Basta. Yan. Thank you, guys. Yan. This has been The Boys After Dark. Goodbye. Okay.